Good morning, my dear brothers and sisters. In the first reading from the first book of Kings, we heard Elijah praying for death, saying, "This is enough, O Lord. Take my life, for I am no better than my fathers." Alam po ninyo, mas maganda yung translation sa Tagalog. Mas dramatic. Ito ang panalangin ni Elias. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Di ba? Mas may drama. Hirap na po ako. Nais ko na pong mamatay. Ano bang nangyari? Bakit ganon ang kanyang dasal? Anong pinagdaraanan ni Propeta Elias? We have to go back to the previous chapter. The first reading is from chapter 19. What happened in chapter 18? Si Elias, hinamon niya yung mga sumasamba kay Baal. Sabi niya, sige nga, magkaalaman na tayo. Tignan natin kung sino ang tunay na Diyos. So, yung 450 prophets of Baal, sabi niya, sige, pareho tayong maghain. Maghahain ako dito ng hayop, maghain kayo diyan ng hayop. Huwag nating sisindihan ng apoy. Kung sino yung babaan ng apoy mula sa langit, yon ang tunay na Diyos. Magkaalaman na. Sino ba talaga ang tunay na Diyos? So, sabi ng 450 false prophets, okay, game. So, sabi ni Elias, sige, mauna kayo. So, naghanda sila ng siga, no, ng mga panggatong. Pagkatapos, nilagay nila yung hayop na kanilang iaalay. And then, nagdasal sila kay Baal. Walang nangyayari. Sabi ni Elias sa mga propetang ni Baal, sige pa, dasal pa kayo. Baka hindi kayo naririnig. Baka natutulog yung Diyos nyo. Okay, so dasal sila. Dasal, ikot. Hanggang sa sinusugatan na nila yung kanilang mga sarili, walang bumababang apoy. Sabi ni Elias, okay na kayo. Ako naman. Ginawa ni Elias, binuhusan niya ng tubig yung alay. At sabi niya sa Panginoon, Lord, magkakahiyaan to, no? Patunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos. At nagdasal siya. At bumaba ang apoy at sinunog yung kanyang alay. So nakita ng mga tao. So sabi niya, kitang-kita nyo na. Bakit hindi nyo pasambahin ang tunay na Diyos? Nakita nyo na kung sino ang tunay na Diyos. Bakit hindi nyo pa siya sambahin? At ang sabi niya sa mga tao, yung mga bulaang propetang yan, patayin nyo. Of course, Old Testament yun, ano? So, ganun ang nangyari. Si Jezebel, na sumasamba kay Baal, na reyna, sabi niya, humanda ka, Elias. Gagawin ko sa iyo kung ano ang ginawa mo sa mga propeta ni Baal. Naging wanted si Elias. Kaya siya nagtatago. Tinutugis siya ni Jezebel. Dahil doon, nadasal niya sa kanyang sarili, Panginoon, kunin na po ninyo ako.
Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagod na ako. Katatakbo, katatago, para iligtas ang aking sarili. My dear brothers and sisters, I wonder how many of you sometimes feel the same way. I wonder how many of you sometimes pray in the same way. Panginoon, hanggang kailan? Hirap na ako sa asawa ko. Hirap na ako sa anak ko. Hirap na ako sa karamdaman ko. Panginoon, kunin mo na po ako. At ang mas mabigat pa kay Elias ay ito, wala naman siyang ginawang masama eh. Pinatunayan lamang niya kung sino ang Diyos na totoo. And sometimes that is what is happening to us. We suffer not because we did something wrong. We suffer because we did what is the right thing to do. Di ba? May mga taong nakakulong o nakulong nang walang kasalanan. Si Senator Laila de Lima, 6 na taon na nakulong hanggang sa napatunayang wala naman siyang kasalanan. By the way, Senator Laila, if you want to visit the Manila Cathedral, you are free anytime. Mas mabigat yon sa alam mong wala kang ginawang masama, pero ikaw ay inuusi. Ano ang ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, matulog ka. Kaya nga sabi dito, Elijah lay down and fell asleep under the broom tree. Sometimes, we need to take a siesta. We need to take a rest. Pag pagod na tayo, matulog. And then, ang sabi sa unang pagbasa, pinakain niya si Elias. That's the second thing. Alam po ninyo, bakit ba kayo nagsisimba linggo-linggo? Bakit ba kayo nagpupunta sa Manila Cathedral linggo-linggo? Ano? Para makita ko? Diyos ko, ano ba naman makikita sa akin? No? Si Superman, no? Okay? Why do you go to Mass every Sunday? Some of you even daily. Because you want to be fed. You want to be nourished. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang Panginoon sinasabi, I am the living bread. I am the bread of life. Sa hirap ng buhay, kanino tayo tatakbo? Sa bigat ng problema na ating pinapasan, kanino tayo pupunta? Sino ang pwede nating puntahan? At ang Diyos. At pinakakain tayo ng Diyos. Pinalalakas tayo ng Diyos. Madalas, hindi aalisin ng Diyos ang problema natin eh. Di ba? Hindi naman lahat ng problema natin tinatanggal ng Panginoon eh. Hindi inaalis ng Diyos ang mga problema, pero binibigyan niya tayo ng kalakasan para maharap natin ang mga problema. That is the reason why we go to Mass on Sunday, to listen to His Word and to receive Holy Communion, so that by tomorrow, when we face another week of challenges, we know that we are not facing it
alone. Kaya yung may mga problema na humihinto sa pagdarasal, mali. Mas mabigat ang problema, mas dagdagan ang pagdarasal. Mas mabigat ang problema, mas lalong magsimba at tumanggap ng komunyon. Bakit? In our life's struggle, when we almost give up, the Lord gives us heavenly bread to sustain us along the way. Kaya mga minamahal kong kapatid, kapag gustong-gusto na nating sumuko, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Hirap na ako. Siguro ang mas magandang dasal ay ito, Panginoon, hirap na ako. Tulungan mo ko. Hirap na ako. Palakasin mo ako. Amen.